Hi guys! Isa na naman pong mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Ana, isang OFW dito sa Hong Kong at isa rin pong home baker. Sa araw pong ito, ako po'y gagawa ng ginger tikoy. So yung ginger na aking nilagay guys ay katamtaman lang. Akala ko nga nung niluluto ko na is medyo maanghang na. So pagkaluto guys, iba pa yung kanyang lasa. So sabi ko, sa susunod na gagawa po ako, medyo damihan ko pa dito or idoble ko na lang yung luya na aking nilagay. Kasi guys, mag-iiba po yung kanyang lasa. Akala lang natin kapag hindi pa natin na ilalagay or na iluluto yung ating tikoy, sa tingin natin marami na yung luya na yan. Pero pag naluto po, doon po natin malalaman na tama lang naman po yung luya, pero may mga tao kasi na gustong gusto talaga yung malalasahan yung luya. So yan guys, pag nagluto po ng tikoy, dalawang paraan po. Una, yung pag-prepare mo ng water na merong malagkit na bigas, ini-steam po yan. Then pag naluto po na natin, palalamigin, then mag-fry tayo sa may egg. Yun po yung pangalawang pagluluto ng tikoy. Pwede naman pong direct kasi pag na-steam naman po yan, pwede naman pong kainin. Pero syempre mas masarap pa rin po yung priniprito na merong halong egg. So ganyan po yung aking ginagawa. Ito palang mainit na tubig, hindi ko na po yan dinirekta doon sa flour. Kasi guys, mahirap maghalo kapag sobrang init po ng ating tubig na ilalagay dito sa flour. So ang ginawa ko po, pinalamig ko muna yung aking pinakulong luya at saka asukal. Saka ko na po inilagay dito sa glutinous rice flour. So yan guys. Madali lang po magluto ng tikoy. Ang isa po na palatandaan kapag tama po yung texture na ating nagagawa is yung parang kasing lapot siya ng condensed milk or mas malabnaw lang ng kunti, pero ganun po talaga yung palatandaan ko pag ako po'y gumagawa. Yung hindi siya matubig masyado kasi ano po yan pag na-steam mo na malalaman mo kung tama lang yung tubig mo. So yung palatandaan ko po yung parang condensed milk yung texture niya. So yan na nga guys, hinalo-halo ko na. Pinalamig lang konti yung ating pinakulong luya na may tubig at saka asukal. Kasi kapag dinirekta mo po yan, maluluto agad yung rice flour natin. So, ang ginawa ko talaga, pinalamig ko konti. Yung tama lang, medyo mainit-init pa naman, pero hindi na ganun ka sobrang init yung kaya na niya, kumbaga maihalo talaga. Kasi minsan nagdidikit-dikit po yan. Siyempre, pagkatapos po natin gawin ito, ihalo, kailangan salain po natin para siguradong tunaw lahat yung ating rice flour. Glutinous rice flour. Yun na nga guys, dahil walang gata dito, ang ginawa ko, naglagay po ako ng coconut oil para maglasang niyog naman po yung aking tikoy. So yan guys, mapakadali lang naman pong gumawa ng tikoy. Kailangan lang po talaga natin ng oras, lalo na po sa isang tulad ko na isang OFW. Lahat po ng aking ginagawa ay madalian. So ganyan po yung pamamaraan ko. Pagkatapos kong magawa, minsan nag-i-stop pa po ako niyan, hindi po tuloy-tuloy, kailangan ko munang may mga gagawin. So ganyan po yung aking paraan para makagawa ng gusto kong pagkain. So yan guys, naglagay din po pala ako ng oil para hindi dumikit yung ating mixture dito sa lagayan. At saka pag tinanggal na po, hindi na po siya ganun kahirap or hindi po siya madikit. So yan guys, panoorin nyo na lang po hanggang matapos po yung video na ito kasi may gagawin na po ako
Syempre dahil may trabaho po ako dito, kailangan ko pong asikasuhin ang aking mga dapat gawin kasi gigising po yung aking mga amo. Maraming salamat po sa inyo pong panunood at saka sa manunood pa. Maraming salamat po sa inyong suporta at saka sa walang sawang panunood sa aking pong mga video. Malaking tulong po sa isang tulad kong OFW na single mom sa aking pong pag-vlog na ito na magagamit ko din po pag uwi ng Pilipinas at hindi na po ako magtrabaho dito. Yan po. Thank you so much po. God bless po sa inyong lahat.